So, kumusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and welcome back po sa ating YouTube channel. So ngayon mga kaibigan, magbibigay lamang po si Teacher Kevin PH ng tips para hindi masira ang inyong printer, lalong-lalo na kapag hindi nyo madalas gamitin o hindi masyadong nagagamit mga kaibigan. Anyway mga kaibigan, if this is your first time to visit my channel, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Nag-upload po dito si Teacher Kevin PH ng mga educational content katulad dito na tiyak meron kayong matututunan. Mostly about computers, printers, tech tips and tricks at marami pang iba. Alam naman natin na kapag nai-stock or hindi natin nagagamit ng madalas yung ating printer, ang karaniwang nasisira dyan mga kaibigan, maraming mga components. Isa na dyan ang print head. Kapag nai-stock, syempre natitigasan ng ink, nagiging barado. Pangalawa mga kaibigan, sa mismong board kapag nai-stock, no? Especially kung hindi siya nakokoberan ng maayos mga kaibigan. Alam naman natin, no? Kahit na ano namang technological component or things, no, masisira once na na-stock. So, narito yung ilang mga tips para maiwasan ang pagkasira ng inyong printers kapag hindi ito masyadong nagagamit. So, number 1 mga kaibigan, paminsan-minsan make sure na i-turn on nyo rin yung inyong printer. Yes, ganun lang kasimple yung ating number 1. Turn on your printer paminsan-minsan. Okay? Kahit pa paano naman siya, para at least mapaandar natin, no, yung ating printer. Parang makina lang din yan mga kaibigan na once na matagal na hindi naaandar, talagang masisira. Pangalawang tip naman natin mga kaibigan, mag-print lang din kayo ng kahit ilang pages lang para magamit at mapainit lang natin ng konti yung ating printer. Yun naman na yung kasabay nun mga kaibigan, once na pinaandar natin, tinurn on, mag-print lang tayo ng mga sample pages. Gamitin natin yung printing feature, tapos syempre yung scanner, yung Xerox, syempre para makita din natin kung okay naman. Pangatlo mga kaibigan, once na na-turn on natin, nagamit natin, kahit pa paano mag-cleaning din kayo. Yes, cleaning, printhead cleaning, nasa settings naman yan. Or kapag gumagamit kayo ng Epson printers, meron yung stop button, long press lang natin yon, then mag-cleaning siya. Okay? Yung printhead naman ang maaalagaan natin or ma-maintenance natin with that type of process, yung printhead cleaning. Number 4 naman mga kaibigan is syempre make sure na well covered siya. Hindi yung nababasa, hindi yung nalalamigan masyado, no? At hindi rin yung masyadong naiinitan. No, saktong cover lang kasi alam naman natin ang printer pinapasok talaga yan ng alikabok, ng dumi at minsan yung mga buhay na nilalang, yung mga insekto or even daga. Yes mga kaibigan, napapasukan yan. At ang panglima naman natin mga kaibigan is yung cleaning maintenance natin, dust removal, dirt removal. Kung kayang-kaya nyong buksan ang inyong printer sa loob, meron namang iba yung naaangat lang, meron namang iba, ilang screws lang, matatanggal na natin yung front cover. Punas-punasan lang din natin. Especially sa board, once na may mga dumi dyan mga kaibigan, malay natin, baka mamaya naihian ng R80 or na kahit na ano pang, baka mamaya may nakasingat na insekto or whatsoever. Yan, possible yan mga kaibigan kasi na-encounter na ni Teacher Kevin PH yan na merong malaking insekto, merong patay na insekto na malaking insekto or whatsoever at iba pang mga dumi. Okay? So yun yung number 5 tip natin, dust and dirt removal. Para kahit papano okay na okay pa rin yung ating printer. Gawin nyo lang tong 5 process na to mga kaibigan. And for sure, hindi masisira yung printer nyo kahit na bihira nyo lang gamitin, paminsan-minsan lang nagagamit, or madalas nyo lang siyang gamitin. So ito lang, maraming salamat sa inyong panonood. Tips para hindi masira ang ating printer once na ito ay nai-stock or hindi masyadong nagagamit. This is me, Teacher Kevin PH, and see you next time.